Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, eh. Oo. Mm, correct. Masyado mo akong hinusgahan. Yeah. Ang tawag dyan, demokrasya. Bastos Bilib eh. na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, oh. Akala ko naman, kaisa kita. Yan po ang problema sa mga ano na yan, dyan sa mga reporter na yan, no? Pagka yung medyo yung isang senador, yung nandun lang siya sa tinatayuan niya na parang tama. Ayun ang ano mga kababayan, nakakalimang pirma na po itong si Senator Robin Padilla ha, kaugnay sa pagkontra niya dito sa contempt nitong si Senator Risa Hontiveros para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago po natin pag-usapan yan, paki-like naman po ng ating video para lagi po kayong updated. At dito rin po sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan po natin ang reaksyon nitong si Senator Cynthia Villar kaugnay dito sa gustong mangyari nitong si Hontiveros na ipatawag sa Senado at ipahiya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang po yun mga kababayan ha. Gusto lang po talaga niyang ipahiya kasi nasa korte na yung mga usapin na pag-uusapan diyan sa Senado. Kaya wala na pong dahilan para ipagpatuloy pa nitong si Risa Hontiveros ang pagpapabida niya diyan sa kanyang komite na yan. Ang pumirma na po dito sa dokumento na to na kung saan kumukontra para dito sa contempt kay Pastor Apollo Kibuloy. Nandiyan po itong si Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator J.V. Ejercito at itong si Senator Christopher Bongo. Simple lang naman kasi yan mga kababayan. Itong si Senator Cynthia Villar, ang sabi po niya, kaya ang dahilan kung bakit niya pinirmahan yung dokumento na yan, ang sabi po niya, pumirma ako kahapon, kaibigan ko si Pastor Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya, she said in an interview on Thursday. Yun nga yun mga kababayan. Kahit sinong nagpapatotoo ng mga tao, nasa labas o nasa loob man ito ng Kingdom of Jesus Christ nitong si Pastor Apollo Kibuloy, pinatutuhanan nila na talagang mabuti at mabait itong si Pastor Kibuloy. Kaya nagtataka tayo dito kung bakit yung paninira ng mga victim survivor ni Risa Hontiveros dito kay Kibuloy, napakatindi po. Pero kung ating tatanungin, yung mga nasa loob pa nitong kanyang KOJC, majority po sa mga taong nakasalamuha na naging kakilala itong si Pastor Kibuloy, taliwas po lahat sa mga pagsasalarawan nitong mga dumadalo diyan sa hearing nitong si Senator Risa Hontiveros. Tatlong pirma na lang po ang kailangan nitong si Senator Robin Padilla para mapawalang bisa o hindi makontempt itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi si ano lang yan mga kababayan, kung talagang itong si Senator Risa Hontiveros, eager talaga siya na marinig ang side nitong si Kibuloy, meron naman pong meron namang Zoom. Pwede naman siyang mag-attend by using internet. Yung ano na lang sila, video call na lang sila, 'di ba? Pwede naman po 'yun, ginagawa naman 'yun sa mga pagdinig diyaan sa Senado. Kaya po natin nasabi na talagang kung gustong-gusto lang nitong si Risa Hontiveros na padaluin at hingiin yung mga punto de vista nitong si Pastor Kibuloy diyaan sa pagdinig na 'yan at makuha ang kanyang reaksyon sa mga aligasyon sa kanya. Kasi 'yun lang naman po 'yun, eh. Wala naman pong, hindi naman po korte 'yan. In aid of legislation nga, ano pong sabi nitong si Senator Amy Marcos? Hindi daw po niya alam kung ano ang talagang pakay ng investigasyon na yan dito kay Pastor Kibuloy nitong si Senator Risa Hontiveros. Kaya nagtataka po siya, malamang sa malamang hindi in aid of legislation ang pakay nitong si Senator Risa Hontiveros. Malamang sa malamang gusto lang po talagang ipahiya nitong si Hontiveros, itong si Kibuloy. At saka isipin niyo po 'to 'no, alam niyo po ba yung mga nagtatanggol, ay yung mga nagtutulak na yung mga vlogger na nagtutulak na itong si Kibuloy diyan sa Senado at sa House of Representatives. Galit na galit po yung mga yan kay Risa Hontiveros noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun po ang totoo dun mga kababayan. Kaya itong biglang pagbaliktad nila, pagbanat nila dito kay Kibuloy, talaga ng mga tinutulak nila na ipatawag sa Senado, makulong itong si Kibuloy.
ibang level na po talaga itong mga vlogger na 'to. Tayo consistent lang naman tayo dito. Nung panahon ni Tatay Digong talagang, binabatikos natin 'yang si Hontiveros dahil talagang medyo sablay ang mga pinaggagawa niyan sa Senado. Napakarami na pong kapalpakan na ginawa niyang si, Hontiveros. 'Yan ang pagkakamali po natin. Isang, pulitiko lang na saksakan ng kaipalan at kapalpakan ang, maihahalal natin sa eleksyon, napakalaking problema po ang ibibigay sa ating buhay ng mga 'yan. Kagaya na lang po nitong si Marcos, 'di ba? EDCA site, yung mga ginawa ni Tatay Digong, yung mga build, kesyo ang mga nakakuha ng kontrata, mga Tsino. Pinatigil po yun, itong si Marcos administration. Gano'n po katindi yang mga ano na yan, yang mga politiko na yan. Itong kay, Senator, Christopher Bongo, 'di po tayo magtataka diyan kung hindi siya sasang-ayon dito sa pagpapa-contempt dito kay Kibuloy. Ano po 'yan, talagang, taga Davao 'yan. Talagang pipirma po 'yan. Ito kay Senator JV, ito kay Goodwan, ha. Dito kay Goodwan, mga kababayan, malamang sa malamang kilala din po niya ng personal itong si Pastor Kibuloy at wala sa Caracas. Kasi po yung mga politiko na 'yan, no, maraming koneksyon 'yan, no. Maraming koneksyon 'yan, maraming mga, bulilit 'yan, ika nga. Maraming mga puting ahas 'yan. Kung itong si Kibuloy, ito si Pastor Kibuloy, halimbawa meron po siyang ginagawang mga ganyang klaseng illegal. Illegal, as in merong trafficking, merong pag-aabuso, nananakit ng mga miyembro niya. Kung meron pong nangyayaring ganyan, sa loob ng, KOJC, walang unang makakaalam niyan kundi itong mga politiko na 'to na walang mga vested interest na pabagsakin itong si, Kibuloy. Itong si Tatay Digong isipin niyo po, ayan si Tatay Diggs kung gumagawa ng illegal, 'yan si Pastor Apollo Kibuloy, tingin niyo po ba didikit-dikit 'yan si Tatay Diggs diyan kay ano, Kibuloy? Hindi po siya didikit diyan, imposibleng didikit po siya diyan. Kasi ang galaw po ni President Rodrigo Duterte, napakaingat po niya pagdating sa mga tao. Sa totoo lang, maingat po siya. Kunyari ikaw gumagawa ka ng illegal, as much as possible dumidistansya si Tatay Digong sa mga 'yon. Kasi malamang isang araw gagamitin yung, pagiging malapit mo dun sa tao na 'yon para siraan ka. Gano'n po kahusay yang si Tatay Digong. Ngayon, kung itong si, Pastor Apollo Kibuloy, pagpalagay na natin, sige, gumagawa siya ng ganyang mga klaseng, kalokohan diyan sa KOJC. Sa tingin niyo po ba hindi malalaman 'yan ni Tatay Digong? Noong mayor itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa tingin niyo po ba hindi magpupunta kay, dating Pangulo Rodrigo Duterte at isusumbong, itong si Kibuloy sa kanya? Mula noong naging mayor itong si Tatay Diggs hanggang ngayon kaibigan niya itong si Pastor Kibuloy. Hmm. Kung meron po siyang ginagawang trafficking, pang-aabuso, pananakit, o kung ano pa man yan, hindi po ba, sa tingin niyo po ba, hindi makakarating yon dito kay, Tatay Diggs? Napakalabo po. Yung mga aligasyon nitong si Senator Risa Hontiveros, talagang masyado pong ano, out of this world, di ka nga, no? Kaya di kataka-taka kung, pero tatlong pirma pa po ang kinakailangan nitong si Senator, Robin Padilla para makontra yang contempt na yan para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung sino pa yung daragdag dito sa ating mga 5 magigiting na senador na 'to, okay? Pakinggan po natin itong si Senator Robin Padilla sa kanyang mga sagot dito sa mga, Senate media. Ito po. Sa ngayon, nakakalima. Ayun. Alhamdulillah, 5. Kailangan ko pa ng 3. May Okay. mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. Sir, are you hopeful na makuha may 7 days? Parang 5 days na lang, sir, no? Or 4 Mhm. days left Oo. for you to get the remaining full signatures, sir? Inshallah, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga miyembro. Mayroon pa akong
bukas, meron pa akong Sabado, Linggo. Sana mapagbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Sir, gaano po, sir, gaano po mahalaga sa inyo na Yung mga opposition senator, yung mga nasa yung mga nasa minority senator, malamang sa malamang hindi po talaga pipirma yung mga yan. Yung sila, kung ito si Pimentel, malamang sa malamang di po yan pipirma. Itong si Senator Mark Villar, itong anak nitong si Senator Cynthia Villar, malamang pipirma yan, 6 na. 2 na lang ang kulang nitong si Senator Robin Padilla. Napakahirap po ng 2 na yun. Itong na to, itong 4 na to, madali lang to eh. Or yung 5 na yan, madali lang yan. Itong si Mark Villar, makukuha niya yan sa tingin ko. No, makukuha po niya yan. para hindi pa contempt ibuloy? Napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng ano. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang 2 sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba? Ang problema kasi, Senator Robin, lahat na lang ng mga pwedeng gustong sumausaw dito sa usapin na to, talagang sinasawsawan po nila. Sa totoo lang, talagang sinasawsawan po nila tong issue kasi alam nyo naman mga kababayan, no? Publicity rin yan. Nakita nyo naman po yung mga video regarding dito sa topic na to sa social media. Napakarami po. Talagang ang mga kababayan natin, pinag-uusapan tong itong issue na to. Kaya talagang sasawsawan niya ng mga politiko dahil mainit po sa mga tao. Sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, pupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po,
nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Cynthia Villar, 3. Mama Bear. Ba't Mama Bear naman, Senator Robin? Ba't tinawag mo naman siya Mama Bear? Si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-4, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. 5 kami. Binigyan po niya ng pangalan. Kulang pa kami ng 3, boss. Idol. Tulungan mo naman ako. Kasi sa 3 hearings, sir, ang daming witnesses na nilabas sa committee ni Senator Risa. Hindi po ba it might be best na humarap si Pastor Kibuloy to also answer publicly those allegations? Because these are serious allegations like, sir, may rape, may pang-abuso. And many people are saying, humarap na lang siya, sir. Sa akin kasi, mahalagang sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-aakusa. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-aakusa, dapat, para sa akin, hindi ka dapat, natural lang na matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa'yo, gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. Ayo. Yung mga ilinalatag sa ating mga victim survivor, nitong si Senator Risa Villar, Senator Risa Hontiveros, nakatakip lahat po ng mukha. Tapos merong alias lahat. Ngayon, kahit na nakatakip yung mukha nila, kilala po sila noong mga nasa loob ng kingdom. At alam po nila yung mga pinagagawa nitong mga victim survivor, itong si Hontiveros. At dapat din, kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang natin yon. Ilagay natin wag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na tong lumaki, para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo, yung mga ganon. Sir,
hindi talaga dumarating na kukontempt at naaaresto, bakit daw si Pastor Kibuloy? Why will he be an exemption, sir? Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila, yung isang kanilang, kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, lahat naman ng hearing dito, kung pwede puntahan ko Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron, isa hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Yun nga Kung talagang hustisya ang habol nitong si Senator Risa Hontiveros, dapat dinala niya sa PAW. Marami naman siyang pera, siya na nag-provide ng abogado dito sa mga na to, mga victim survivor. Diba? Hindi yung ipapatawag mo dyan sa Senado, magdadaldal sila dyan. Puro laway naman po yan. Kaya napupulaan kayo na hindi naman in aid of legislation ang talagang pakay nitong si Hontiveros. Sir, follow-up lang. So, does it apply sa ibang mga hearings na kahit hindi religious leader, basta pag may contempt, yung position nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontempt ng mga resource persons? Or exclusive lang sa mga religious leaders? Yung sa akin po, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo, tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para maggawa ng kanilang paglilitis para sa akin. Tayo, nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ekonomiya natin. Unahin natin yun. Sir, last na lang, sundot lang. Paano yung tinatanggap yung mga backlash, yung mga negative comments sa inyo sa social media? Dahil, siyempre, yung pagkampi nyo kay Pastor Kibuloy na controversial, at hindi naman lahat ng milyong Pilipino ay naniniwala na siya ay inosente. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, Ito po ang problema dito sa mga reporter na to. Kailangan talaga paminsan-minsan binabara po itong mga reporter na to. Ito ang problema Lumugar ka lang doon sa tama, kumampi ka na kagad. Yun Ito po problema dito sa mga reporter na to Pagka yung narrative na gusto nilang mangyari, hindi ayon doon sa gusto nilang ng kanilang stasyon, talagang pati harapan pong binabastos itong mga senador. Isipin mo, sasabihin mo sa senador na kumampi siya dito kay Kibuloy. Inaayos lang, ililalagay lang sa tama. Ang tama kasi, nasa korte na yan. Pag-usapan sa korte, kung merong inabuso, mabibigat ang mga aligasyon, dalhin sa korte. Yung pagpapatawag kay Kibuloy, hindi, para saan pa? Majority ng pag-uusapan dyan, nasa korte na pala. Diba ho? Ito pong problema dito sa mga na to, dito sa mga reporter na to. Masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun Correct. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Yan po ang problema sa mga na yan, dyan sa mga reporter na yan. No?
Pagka yung medyo yung isang senador, yung nandun lang siya sa tinatayuan niya na parang tama at para dito sa mga ano na 'to, para sa mga, mainstream media na 'to. Kasi itong mainstream media gusto po talaga nilang madurog itong si Kibuloy. Sa totoo lang, sa nakikita natin, gustong-gusto po nilang durugin itong si Kibuloy. Ngayon, itong mga reporter nila, lumalampas na po sa linya. Lumalabas na po yung pagkabastos. Hindi, ano yan, democracy. Democracy, oo. Meron akong mga, katulad nung kinausap ko si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta sinalungat niya yung sinabi na yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, yun ang sinabi sa akin ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng 1 minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ako yung klase ng tao na mag-grandstanding sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa. Aagawin ko sa kanya. Ayokong mang sapaw dito. Kapag meron ng tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw. Hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun. Pare ko. Tindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Ayun na nga mga kababayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag tayong masyadong judgmental, no? Napakapangit po niyan. Maraming salamat po mga kababayan. Ibang klase talaga tong si Senator Robin.